po tayo sa ating pagkakatayo bilang paggalang sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. The scripture text is found in Psalm 138 verse 4 and in the New Testament in 2 Thessalonians chapter 2. Psalm 138 verse 4. All the kings of the earth shall give you thanks, O Lord, for they have heard the words of your mouth. In the New Testament, 2 Thessalonians chapter 2. Now concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our being gathered together in him, we ask you, brothers, not to be quickly shaken in mind or alarmed either by a spirit or a spoken word, or a letter seeming to be from us, to the effect that the day of the Lord has come. Let no one deceive you in any way, for that day will not come unless the rebellion comes first. The man of lawlessness is revealed, the son of destruction, who opposes and exalts himself against every so-called God or object of worship, so that he takes seat in the temple of God, proclaiming himself to be God. Do you not remember that when I was still with you, I told you these things? And you know what is restraining him from now, so that he may be revealed in time? For the mystery of lawlessness is already at work. Only he who now restrains it will do so until he is out of the way. And the lawless one will be revealed, whom the Lord Jesus will kill with his breath of his mouth and bring to nothing by the appearance of his coming. The coming of the lawless one is by the activity of Satan, with all power and false signs and wonders. Verse 10, and with all the wicked deception for those who are perishing, because they refuse to love the truth, and so to be saved. Therefore, God sends them a strong delusion, so that they may believe what is false, in order that all may be condemned, who did not believe the truth, but had pleasure in unrighteousness. Verse 13, but we ought always to give thanks to God for you, brothers, beloved by the Lord, because God chose you as the first fruits to be saved through sanctification by the Spirit and belief in the truth. To this he called you through our gospel, so that you may obtain the glory of our Lord Jesus Christ. So then, brothers, stand firm and hold to the traditions that you were taught by us, either by spoken word or by our letter. Verse 16, now may the Lord Jesus Christ himself and God our Father, who loved us and gave us eternal comfort and good hope through grace, comfort your hearts and establish them in every good work and word. Maaari na po tayo makaupo. At samahan niyo po ako to turn to page 63 of the Doctrinal Standards portion ng ating Psalter Hymnal para po sa ating question and answer for Lord's Day 52. We will be reading questions 127 to 129. Nandun po sa page 63 ng ating Doctrinal Standards portion, Lord's Day 52. Question 127. What does the sixth request mean? And lead us not into temptation, but deliver us from evil means. By ourselves we are too weak to hold our own even for a moment. And our sworn enemies, the devil, the world, and our own flesh, never stop attacking us. And so, Lord, uphold us and make us strong with the strength of your Holy Spirit, so that we may not go down to defeat in this spiritual struggle, but may firmly resist our enemies until we finally win the complete victory.
Question 128. What does your conclusion to this prayer mean? For thine is the kingdom and the power and the glory forever means we have made all this request of you because as our all-powerful King, you not only want to, but are able to give us all that is good, and because your holy name, not we ourselves, should receive all the praise forever. Question 129. What does that little word, Amen, express? Amen means this is to be sure. It is even more sure that God listens to my prayer and that I really desire what I pray for. Samahan niyo po akong dumulog sa ating Panginoon. Tayo manalangin. Our gracious God, our Heavenly Father, as we gathered on this final day of the year, nagpapasalamat po kami sa pagtataguyod niyo sa amin for the last 22 Lord's Day. And as we turn our hearts to this closing Vesper service, by the proclamation of your word, humihingi po kami ng inyo pong gabay at ng kaliwanagan upang ang inyong banal na spirito ay magbukas ng aming mga puso sa pagtanggap ng inyong mensahe so that we could reflect on the truths of the scriptures that is summarized faithfully in the Heidelberg Catechism. May you bless the words that will be spoken, that it may increase our faith, it may transform our lives as we step into the new year with hope and faith. In Jesus' name we pray. Amen. Yung title po ng sermon for this Vesper service, this is the sixth petition, the perseverance of the saints. It was preached by the late Reverend Clarence Tam. Siya po ay pastor sa Cornerstone Canadian Reformed Church sa Ontario, sa Canada po. And he preached it last November 22, 2012. Siya po ay sumakabilang buhay na si Reverend Stam, and fitting na January 1 yung kanyang kamamatayan. January 1, 2016. Ngunit tayo nagpapasalamat sa Panginoon dahil yung mga pastor na katulad ni Reverend Stam ay nag-iwan sa atin ng insightful teachings na patuloy ngang nag-i-inspire sa atin bilang Reformed community at patuloy nating magagamit ang kanyang mga pagpapagal sa kanyang lifetime as a pastor, as a minister, yung kanyang mga books na sinulat ay patuloy na nagbibigay ng kalakasan sa atin bilang iglesia. Kaya nga yung sixth petition or yung perseverance of the saints, siya yung ika-anim na kahilingan doon sa ating Lord's Prayer. At kung isasalin nga natin ito sa ating wika sa Tagalog, yung kasing perseverance is something na kung titingnan mo, sasabihin pagtsatsaga, no? Pero ang mas malaking kahulugan nun ay ito yung pagpapatuloy sa pagiging matatag ng mga banal o kaya mga hinirang niya. Napakalalim ng kahulugan, no? Dahil kung iisipin nga natin na ito ay yung pagpapatuloy sa pagiging matatag ng isang Kristiyano o yung mga banal, maganda na maiwan sa atin to, no? Bilang pinakahuling Vesper sermon. At makita natin yung Lord's Day 52 ng Heidelberg Catechism ay nagpapakita ng explanation doon sa sixth petition. Dahil ito nga yung pagtatapos ng Lord's Prayer o yung panalangin na itinuro sa atin ng Panginoong Jesus. And napakadaming material about this Lord's Day kasi nga tatlong tatlong tanong yung binasa natin kanina. And some pastors, when I was doing the research on choosing what is the appropriate sermon for this, yung iba hinati. Nahati nga yung iba sa 3, merong hinati sa 2, pero mas maganda nga na makakita tayo ng isang balangkas ng sermon o ng mensahe patungkol dito sa Lord's Day na to. Dahil kinakailangan nga, and I shared it with the perspective ni Reverend Stam, na kinakailangan merong isang unity
o kaya meron tinatawag na prevailing theme, yung nangingibabaw na paksa na maiiwan sa atin, which is namely the perseverance of the saints. Ang sabi nga ng ibang mga Reformed theologians, mas appropriate daw yun na tawagin na preservation of the saints, di ba? Sa salitang English parang magkahawig, pero magkalayo ang ibig sabihin nun, no? Dahil yung perseverance nga ay pagpapatuloy sa pagiging matatag ng banal, yun namang preservation, which is also appropriate, ay yung pag-iingat. Pag-iingat sa atin ng Diyos doon sa ating buhay mananampalataya. Kaya maganda na makita natin ang araw na to doon sa mensahe na buo yung message ng Lord's Day 52. Dahil nga ito ay isang napakalaki na paksa at maganda rin na kasama yung, kumbaga yung pangwakas na mensahe na nagbibigay sa atin ng comfort. Again nga, yung comfort, ang hirap din na unawain sa Tagalog, di ba? Dahil yun ang pangunang salita doon sa Heidelberg Catechism, di ba? Yung tinanong tayo na, what is our only comfort in life and in death? Yung comfort, marahil na iba na rin siya sa paglipas ng panahon, pero ang buod ng ibig sabihin ng comfort ay yung kaginhawahan natin at ng kapanatagan. Ito ay yung kalayaan doon sa distress, doon sa pagiging kumbaga wala kang ang comfort. Kaya makikita natin yung kapanatagan at kaginhawahan. Yung iba nga sinasabi kaaliwan, di ba? So may sense of parang serenity, may kapayapaan. Yun ang kahulugan ng comfort. At matatagpuan lang natin yun sa ating Panginoon, sa pagbibigay ng Panginoon sa atin ng justification. Yung inari tayong ganap, yung sa pag-aaral natin dun sa discussion related to justification, yung pag sinabi na justification o inaring ganap, yung teachings ng Heidelberg Catechism, parang sinasabi na parang hindi tayo nagkasala. Parang itinuring tayo na hindi tayo nagkasala. Dahil nga sa finished work ni Christ. It is the exact, complete, and perfect obedience ni Christ na kahit kailan, hindi natin kayang magawa. At napakaganda ng harmony ng ating confessions. Sa Reform po, para doon sa mga hindi pa familiar, tinatawag po yung confessions na 3 forms of unity. Yung Belgic Confession bilang yung oldest, tapos yung Heidelberg Catechism, at saka yung Canons of Dort. At maganda na pag-aralan ni Reverend Stam na prevailing yung theme doon sa 3 confessions. Yun yung perseverance of the saints. Kasi doon sa Article 37 ng Belgic Confession, ito po yung pinaka-oldest confession natin. Kung titingnan nyo po, nasa page 90 yun. Nasa page 90 ng ating Doctrinal Standards portion. At sinasabi doon, meron pong doong quote na sinabi doon sa Article 37 ng Belgic Confession, that the Lord God will cause us, and I quote, to possess such glory as never entered the heart of man to conceive. And therefore we expect that great day with the most ardent desire, to the end that we may fully enjoy the promises of God in Jesus Christ our Lord. So, parang pinagtagpo yung theme o yung paksa ng mga confessions. Kahit na ito ay sinulat years apart. Nung ang Heidelberg Catechism is 1563, yung Canons Dort naman is 1618 to 1619. At nung sa Canons of Dort, yung entire chapter 5 ay devoted doon sa doctrine of the perseverance of the saints. At makikita natin doon sa Article 3, nasa page 109 naman po yun, para doon sa mga nagnanais na sumunod. No? Nasa Article 3, ang sabi doon, God is faithful and mercifully confirms us this grace once conferred upon us, and powerfully preserves us in that grace to the end. Mahalaga yun na maunawaan natin na ang Diyos ang magtataguyod sa atin hanggang
sa wakas sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Kaya itong doctrine na to, yung perseverance of the saints, ay kinamumuhian ito ng dyablo. Ito ay pinagtatawanan ng mundo dahil sinasabi nila na ito ay walang batayan. Kaya ito ay na-abuse ng mga ignorant, yung mga hypocrite, at yung mga may maling katuroan. Ngunit tayo bilang isang iglesia na tinatawag nga tayo na the Bride of Christ, further explanation doon sa Article 15 naman ng Canons of Dort, doon sa 5th heading, sa page 112, ang sabi doon, the bride of Christ has always been most tenderly loved and constantly defended as a treasure of inestimable value. Yung iglesia ay patuloy na itataguyod ng Panginoon dahil ito ay kanyang bride nga at kanya itong minamahal. Pero makikita natin na yung sinasabi natin na kapanatagan, yung comfort at yung kaginhawahan natin na hinahanap, mas lalo nating makikita yung kanyang particular value o yung kanyang halaga dito sa mga huling panahon. Yung tinatawag nga sa English na the latter days or the last days. Ito yung mga huling araw o yung mga huling panahon. Kaya yung panalangin, yung the Lord's Prayer, looks to the end of time and also reckons yung mga malaking paghihirap, yung malawakang pagkasalat, yung pagdarahop, yung mga panganib that is typical of the last days. Makita natin, di ba, yung mga napakaraming kaguluhan. Sa ngayon lang, sa panahon natin. In our lifetime, we have experienced yung global pandemic na siguro bihirang maranasan ng iba. At ganoon din yung mga kabilang digmaan na naranasan ng iba't ibang bansa. Kaya yung prayer na yon ay napakahalaga nga para sa iglesia, para sa ating mga mananampalataya. Kaya yung message for this afternoon ay may dalawang bahagi. Una, yung the ultimate petition of the church. Ito yung pinakamahalaga o pangunahing kahilingan ng iglesia. At pangalawa, this is the final certainty of the church. Ito naman yung pinakahantungan na assurance natin, yung katiyakan ng pangako ng Diyos na tayo ay itataguyod. So una, when we speak of the perseverance of the saints, yun yung pagiging matatag ng ating mga, na tayong mga mananampalataya, tayong mga banal, we should never take it to mean na we can persevere on our own. Hindi talaga natin kakayanin na tayo ay maging matatag sa ating mga sarili. Katulad ng pagkakaunawa ng iba. Halimbawa, katulad may mga denominations, and specifically yung mga Armenians, and even yung mga Methodist denominations, will also speak of the perseverance of the saints, pero ito yung isang bagay na ma-attain nila by themselves, na kaya nila on their own effort. Yun yung tinatawag nilang perseverance. But kung titingnan natin yung perseverance at pagiging matatag natin ay nakalagak sa ating kakayahan, ay ito ay napaka-delikadong bagay and even questionable. Dahil wala sa kakayahan natin na panghawakan yung ating katatagan. Doon sa sinasabi sa mga Armenian circles at yung ibang katuruan ng ibang denomination, yung assurance ay walang katiyakan. Bagkus, ito ay isang possibility lamang. And the reason for that is that sinasabi nila na ito ay gawa ng tao. Kaya nga kinakailangan mong magtiyaga, kinakailangan mong magpagal, as opposed to having itong perseverance of the saints as a gift of God.
Ito ay kaloob lamang sa atin. Kaya nga kinakailangan nating ipanalangin ito. Kaya nga isinama yon doon na yung perseverance is not possible sa ating sariling lakas. Kasi kung kaya natin, then hindi na natin kailangan nga isama ito sa ating panalangin. But if we will see it as a gift of God, kinakailangan na tayo ay dumulog sa ating Diyos para ipanalangin. At ito, katulad ng mga ibang kaloob na hinihiling natin sa Panginoon, ay matatanggap lang natin sa pamamagitan ng kahilingan sa panalangin. Kaya makikita natin ang kahalagahan na maiwan sa atin yung tama na totoo na there is perseverance of the saints, yung pagiging matatag natin. Pero ito ay nakasalig lamang sa pamamagitan ng pagkilos ng ating Panginoon. At yun nga, ang emphasis ni Reverend Stam ay yung sa mga huling panahon ay lalong magiging mahalaga yung ating perseverance of the saints. Yung last days ay alam natin na nagsimula ito nung sa ascension ni Christ. Nung ang ating Panginoon ay bumalik muli dun sa kalangitan kung saan siya ngayon ay naandun sa kanang luklukan ng Diyos Ama. At makikita natin na yung last days din o yung mga huling panahon, ito ay kung saan makikita natin yung matinding pagkilos din ng kasamaan na makikita natin. There is great wrath that is exercised by the powers of evil. Meron din relentless anger. At makikita natin doon sa binasa natin doon sa 2 Thessalonians chapter 2, sinasabi doon yung the man of lawlessness, the son of perdition, shall reveal himself. Makita natin yun doon sa mga kaganapan natin in the present, wherein nakikita natin there is great pretense. Hindi na alam ng mga tao, yung mga nasa iglesia, kung ano ang tinuturo sa kanilang mali ng mga preachers. And these are the subtle ways of the evil one. Ito yung mga manifestations ng power ni Satan that is unleashed. Kaya makita natin na malawak yung pagkilos ng mga masasama sa ating panahon. Ngunit ang comfort natin is that God has not left us to be by ourselves. Nakakayanin natin ang mga bagay na ito sa ating sarili. Kaya nga merong tinatawag na urgency yung petition na to, yung Lord's Prayer. Pag sinabing urgent, ito ay yung pangangailangan na may gawin tayo. Kinakailangan may madali ang pagkilos o yung pag-address doon sa specific situation. Dahil katulad ng tinuturo sa atin ng Catechism, in ourselves, we are so weak that we cannot even stand for a moment. Ganon finraise ni Zacharias Orsinius yung kanyang exposition doon. Sinasabi niya na tayo raw ay mahina, tayo ay walang kakayahan, lagi tayong nasa panganib ng pagkahulog. We cannot stand on our own, ang sabi, even for a moment. Kaya makita natin yung mga schemes ni Satan, yung temptation, and we will often hear sinasabi na we speak of weak moments, mga pagkakataon na ng kahinaan. And some people would probably speak of yung kanilang moments of strength o yung strong moments. But yung weakness natin is never a matter of momentary lapse. Yung parang saglit lang na nahulog tayo sa kahinaan. Dahil alam naman natin yung gawa ng kaaway, yung kanyang mga temptations, ay patuloy ito. It is a day and night activity ng mga forces ni Satan. Kaya tayo naman bilang mga mananampalataya, hindi na tayo dapat pumupunta doon sa mga bagay na nagdadala sa atin sa tukso. Kung alam natin na mahina tayo sa isang bagay o sa isang area ng ating buhay, hindi na dapat natin pinupuntahan yon. We should guard
even what we read, even what we watch, yung mga videos, and even the company that we keep. Dahil napaka-subtle po ng pagkilos ng kaaway. Kaya nilagay doon na we cannot even stand for a moment. Pero makita natin na yung catechism is not only scriptural, but it is also realistic when it says that we are so weak that we cannot stand even for a moment. Dahil pag sinabing we cannot stand, we don't have the power to resist. At yung original German text nga daw nito, ang sabi ni Dr. and Reverend Stamm, yung original German text daw na ginamit ni Zacharias Orsenius, ibig sabihin daw doon na yung existence natin is at stake. Ibig sabihin, yung ating buhay ay nasa panganib. Every moment. But what is comforting is that despite yung mortal danger, despite our lack of defense, naandun ang kamay ng Panginoon na siyang magtataguyod sa atin. At sinabi rin doon ng catechism, itinuro tayo doon sa ating enemies. Ano yung enemies natin? Lagi natin narinig. It is the devil, the world, and our flesh na they do not cease to attack us. Hindi tumitigil na tayo ay i-tempt, tayo ay i-attack. Yung pangunahing salarin ay yung devil. Kaya nga tinawag siya na is the prince of darkness, is the ruler of this world. At yung world, ibig sabihin nun, it is the entire arsenal o yung mga sandata ni Satanas na ginagamit niya para tayo ay i-lure o i-tempt. Diba? Pag nag-fishing tayo, di ba ang tawag doon sa nilalagay ay bait o kaya lures. Ang tawag din doon ay lure. Kaya nakikita ng isda, yung magandang object. Halimbawa, it could be a fish, a colorful na maliit na fish, pero hindi niya nakikita yung hook o yung sima ba yan sa Tagalog. No? Hindi niya nakikita. Ang nakikita lang niya yung attraction na parang masarap na pagkain, pero yung lure ay hindi niya nakikita. Kaya ginagamit yun ni Satanas to tempt us. And kung hindi pa sapat yung temptation na yun ni Satanas, ginagamit din niya yung ating flesh. Ito naman yung ating natural and sinful weakness. Kaya yung enemy daw natin is outside and yung enemy din natin is inside. Diba? There is a book, The Enemy Within. Kaya sinabi doon sa catechism, ang tawag ay sworn enemies. Ginamit yung adjective na sworn, di ba? Parang pag sinabi kasi na sworn enemy, ito ay duty bound. Talagang hindi ito titigil. Naalala ko tuloy yung isang movie na napanood ko na yung sworn assassin. Kahit patay na yung nag-utos sa kanya, hindi niya alam na patay na, kailangan gagawin niya yung pinapagawa sa kanya, na papatayin niya yung nandun sa kanyang hit list. Ganon yung concept ng isang sworn enemy. Para siyang sworn assassin na he is bound by oath. Hindi siya titigil until he has destroyed yung mga object ng kanyang wrath. Ang kanyang kahilingan to make us captive to sin. Na tayo ay talagang malulong doon sa ating mga kahinaan at kasalanan and to make us children of wrath. At ang object na yun ay siyempre for the eternal destruction. Kaya nga tinatawag na yung mga sworn enemies, hindi sila tumitigil, not even for a moment. Kaya we should understand the urgency of this petition. Kaya kinakailangan nating madaliin, kinakailangan nating tugunan. There is an urgency to the petition. Kaya we pray, will down on us, strengthen us when we are weak, uphold us, O God. Kaya pinapaalala tayo na humingi tayo ng kalakasan sa ating Panginoon when the enemy assails us.
At ito ay magagawa lang natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Dahil alam natin na tayo ay nasa spiritual warfare. But the Lord will never allow us to go down in defeat. Kinakailangan na magkaroon tayo ng kapanatagan sa tulong na nagmumula sa banal na Espiritu. Dahil alam natin that we are in a spiritual war. At meron din tayong mga battle o yung mga labanan na kinakailangan nating harapin. And this battle, ito ay panghabang buhay. Dahil hindi talaga tayo lulubayan ng mga attacks ng kaaway. Kaya nga doon sa Psalm 141, sinasabi doon na, destroy their trap, Lord. Do not fail me, and my perils be aware. Let them be caught in their own snare, while I escape to hail and praise Thee. Kaya napakaganda na pinaalala ng mga awit na ang Panginoon pa rin ang maggagapi, ang magwawasak doon sa mga kaaway ng bayan ng Diyos. So the dangers may be varied, iba-iba yung mga paraan kung paano ginagawa ng kaaway ang pagwasak doon sa mga objects of wrath niya. Pero alam natin that the Lord will lift us up and will lead us on. Katulad ng sinabi rin doon sa Psalms. For those who know their own weaknesses and the enemies, yung strength na manggagaling sa ating Panginoon ay siyang magpe-preserve sa atin. Kaya nga ito yung ultimate petition. Kaya nga sinasabi, lead us not into temptation. Pero alam natin na ang Panginoon na hindi siya yung author of sin. Kaya nga hindi sinasabi ng Lord's Prayer na tempt us not, Lord. Diba? Ang sinabi, lead us not into temptation. Ang Panginoon ang siyang nangunguna sa ating buhay sa pamagitan ng kanyang wisdom at saka sa kanyang sovereign grace. Yung kanyang wisdom is found in the scriptures. Kaya it is our guidance for our daily life. Yun din ang magbibigay sa atin ng deliverance at ng pagliligtas sa mga panahon ng panganib. Kaya ang sabi dito sa petition na to, that the Lord lead us not into temptation. Pero katulad ng una kong nabanggit, hindi rin natin dapat dinadala yung ating sarili doon sa mga places of temptation. We should not go to places of worldly temptations like yung mga pinifrequent na mga hindi mananampalataya. Katulad nga ng sinabi ko kanina, kahit na yung mga bagay na binabasa natin, even the company or people that we frequent na sinasamahan natin, kinakailangan ay maging aware tayo and mindful. Dahil nga, ang devil is prowling around like a roaring lion, di ba? He's ready to devour. Kaya yung warning is in place. So this Lord's Day 52, yung catechism, ay petition siya. Isa isang kahilingan, hindi siya nagbibigay ng, it is not an admonition, but it is more a petition. Petition, kahilingan dahil ito ay nilalapit natin sa ating Panginoon na siya namang nagbibigay sa atin ng guarantee na siya ay magpe-preserve sa atin for the things that we cannot stand on our own. Kaya nga, it gives us to the next and the final point na yung final certainty of the church, yung ating hantungan na katiyakan bilang bayan ng Diyos ay matatagpuan lamang natin sa kanyang assurance. There's still the question about the conclusion of the Lord's Prayer. Di ba? Ang sabi doon is, for thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Yung pagtatapos ng Lord's Prayer o yung conclusion ay kalakip yung petition na yon. Pero yung sinasabi doon na itong mga bagay na ating binanggit, even yung mga preceding petitions and requests, ito ay hindi shot in the dark sa English. No? Ang ibig sabihin lang noon, ito yung mga bagay na walang katiyakan. Parang literal, pag sinabing
it is a shot in the dark, para bang mayroon kang baril na hindi ka na lang umasinta, kundi bumaril ka na lang ng parang ala tsamba, di ba ang sabi nila. It is a shot in the dark. Ito ay walang katiyakan pag ganun. Pero nung makita natin yung panalangin, ang sinabi doon is, all we asked of thee. Dahil nga doon sa ninarrate na, thine is the kingdom and the power and the glory are yours. Ito ay pinagkaiba, ikinontras yung malaking pagkakaiba between yung sworn enemy, yung devil, the world, and our flesh. Nakita natin na kinontras doon sa catechism, yung kingdom, the power, and the glory. Dahil makita natin yung final certainty ng church ay makita doon sa pagganap ng ating Panginoon ng victory over those temptation. Maalala natin na si Satanas during the temptation doon sa wilderness ng ating Panginoong Hesus, ang sabi ni Satanas, if you worship me, I will give you all the kingdoms of the world and their riches. Pero anong tugon ng ating Panginoon? Diba, nag-quote siya ng talata. Ang sabi niya doon, it is written, you shall serve only God. Yung kingdom, inaakala lang ni Satan na kanya. Inaakala niya na siya ang nag-aari dito sa mundo. Pero higit na naghahari sa lahat ng sangnilikha, alam natin na ang Diyos kasama ang Panginoong Hesus na nag-govern sa lahat ng mga bagay. Kaya nga in all trials, in all the temptations dito sa mga huling panahon, meron tayong final certainty. Yung church ay nagsisimula tayo na ang Panginoon ay hawak niya sa kanyang mga kamay ang lahat ng mga bagay. The world may seek yung power, yung kanyang authority, yung kanyang ability to manipulate people, but alam naman natin na ang Panginoon pa rin ang siyang may hawak ng ultimate authority and sovereignty. Yung totoong power, yung omnipotence lies with God, lies with Christ, yung slain lamb. He was risen from the dead and is now seated at the right hand of God the Father. Kaya lahat ng power ay ibinigay na sa Panginoong Hesus. Kaya siya ay nararapat lamang na mabigyan natin ng kaluwalhatian. Pero si Satan, siya pa rin ay nag-a-aspire na siya ay maging glorious. Si Satan pa rin ay nanlilin lang sa pamamagitan nga ng kanyang mga gawa, sa pamamagitan ng kanyang mga seemingly na successes dito sa mundo. Yung kanyang panlilin lang. But alam natin that the kingdom and the power and the glory belong to God alone forever. Yung eternal kingship, yung paghahari ng ating Diyos, yung kanyang kaluwalhatian ay naukol lamang sa ating Panginoon. And the Catechism says that as our King, having power over all things, thou art both willing and able to give us all good. Hindi lang kaya niya, kundi hinahangad niya na ipagkaloob sa atin ang lahat ng mabubuting bagay. Kaya nga yung prayer becomes a confession, and yung ating petition will turn into a celebration or jubilation. Dahil ang Panginoon, who is both willing and able to grant us all good, will grant us even yung perseverance of the saints. Yung ating pagiging matatag sa mga huling panahon ay pagkakaloob din ng ating Panginoon. Kaya nga, yung prayer ay nilalagay din doon yung di ba yung prayer ay nagtapos doon sa word na amen. Ang ibig sabihin ng amen, it is true and certain. Ito ay may batayan sa katotohanan at ito ay tiyak. Yun yung answer dun sa question 129.
The word is very important for the church dahil it affirms our belief. Di ba laging sa ating mga pag-aaral, laging natin sinasabi, ang distinctive ng pananampalataya ng isang Kristiyano ay ito ay hopeful. Dahil tayo ay may katiyakan sa paggawa at pagkilos ng ating Panginoon. Hindi tayo nanghahawakan sa isang bagay na hindi tiyak o isang possibility lamang. Kaya nga, we must conclude yung prayer natin ng something that is true and certain. For the final certainty of the promise of God, yung kanyang mga binigay na pangako sa kanyang iglesia ay matutupad dahil nga tayo ay nanghahawakan sa isang Diyos na makapangyarihan at may kakayahan na tuparin ang kanyang mga pangako. And yes, the temptations will be many. Yung ating mga trials will probably come one after another. And yet, binibigyan tayo ng comfort doon sa writings ni Paul, doon sa binasa natin sa Thessalonians. But we are bound always to give thanks to God for you, brethren, beloved by the Lord, because God chose you from the beginning to be saved through the sanctification by the Spirit and belief in truth. To this He called you through our gospel so that you may obtain the glory of our Lord Jesus Christ. This is 2 Thessalonians verse 13 and 14. So the great temptation is coming and is now. Nandito na yung laganap na kasamaan. At ganun din, the grand delusion is spreading all over the world. But our confidence does not lie within ourselves, but it lies dun sa finished work ni Christ. Kaya makita natin that praying is not just asking God to give us a few good things in this life. It is our ultimate surrender dun sa ating aspirations, dun sa ating hope, dun sa finished work ni Christ. And ultimately, the prayer means that yung faith natin is resting upon Christ, our King, with all the power and unsurpassed glory. Kaya yung praying is knowing that kasama tayo dun sa fulfillment on that great day na lagi rin natin kino-confess, di ba? That He will come to judge the living and the dead. And yung ating hope na yon is certain and it is true. Na kahit na dun sa great tribulation na sinasabi that will come to the saints, isang malaking kapighatian na darating sa mga huling panahon, the grace of God will preserve us. Siya pa rin ang magpapaintulot na tayo ay maging matatag sa kabila ng mga pagsubok at kapighatian. At the end of the prayer, sinabi doon na ang Panginoon ang pa rin ang will lead us not into temptation but deliver us from evil. Sinabi ron that may assurance tayo sa victory dahil for thine is the kingdom and the power and the glory forever. And the church will constantly repeat this theme, repeat this affirmation at every prayer, yung amen. It is the word of the congregation. Kaya nga, dun sa ating mga hymns, naririnig natin that let the amen sound from His people again. It is not just a word that the minister or those who stand in the pulpit would say at the end of every prayer, but it is a confession that we believe in the finished work of Christ na siyang magtataguyod sa atin in these last days. Though we will be assailed from every direction by the works of the enemy, hindi papahintulutan ng Panginoon that our spirits will falter. At katulad ng sinabi niya doon sa Psalms 138 verse 4, Thou wilt finish perfectly what Thou for me hast undertaken. It is very comforting dahil ang Panginoon ang siyang magtatapos ng kanyang sinimulan sa atin. This is true and it is certain. It is without a doubt. So,
we can sing dun sa ating mga hymns that the Amen will sound from His people again and again and again. Let us come to God and let us pray. Our God and Heavenly Father, we thank you as we conclude this year, this 2023, together in worship and reflection on your word. Kami ay nagpapakumbaba na lumalapit sa iyo na inilalagak ang aming pagtitiwala sa inyong lakas at sa inyong biyaya. Panginoon, kinikilala namin ang aming kahinaan, that we will be constantly assailed by our sworn enemies, the devil, the world, and our own flesh. And by ourselves, we are too weak. Hindi po namin kakayanan ang relentless attacks. Without your guidance, without your deliverance, kami ay magagapi. But we thank you, O God, for your promise that you will uphold us. You will make us strong by the power of your Holy Spirit and grant us the endurance to resist the enemies firmly until the complete victory that is ours in Christ. And now, as your church, we join our hearts in proclaiming, "For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. May your holy name be exalted above all else. May our praises resound in the recognition that it is your power and your glory that brings about deliverance and victory." And we seal our petitions with the word Amen, and let it be a declaration of our unwavering faith in your certainty, in the certainty of your promise. We trust that you will not only hear our prayers, but fulfill them according to your perfect will and your time. May our desires align with your purposes, and may your holy name be praised forever. In the name of Jesus and through the Holy Spirit we pray. Amen.